Medyo nahihirapan ako sa ano, na nakatiptoe ako. Napakaliit kasi ng butas. Ayan oh. Hirapan mo yan eh. Binili mo yan gamit yung yung perang pinagtrabahuhan mo, inipon mo, ganyan. So dapat maging proud ka dyan, di ba? Iba yung appreciation pagdating sa mga Best Buy scooter. Napakatakaw tingin niya. Yun lang naman importante, basta gumagana yung motor, tumatakbo, nadadala ka niya from point A to point B. Goods na yun. What is up guys? Kumusta naman mga araw nyo? Weekend na naman. Ano ba pa naiwan natin? So paalis tayo today. Tamang ride lang. And kagabi nag 500 si Figo. So 500 order na siya. Ay, hindi natin natanggal yung ano yung mitts. Meron siyang mitts eh, oh. Parang baby. Sumasahid kasi siya pag pinapasok ko dito sa garage. So nilagyan ko ng ganyan. Tapos tinutupi ko ng konti yung side mirror para sure ball na hindi tatama. Alright. So ayun nga, paalis tayo today. Tamang ride lang. Tamang ride lang. Tapos naisipan ko na rin gawin yung ano natin review natin first 500 kilometers review ng Vespa Sprint 150. So start tayo. Napaka-smooth ng tunugan, no? Hindi pa tayo nagpapa-bike wash. Hindi ko alam kung kailan ko siya gagawin. Siguro pag madumi na. Pero soon, papa-bike wash na tayo. Sound check. Tayo naman guys, no? Premium lahat ng nakakabit sa kanya. Bakal. Ganda ng pagkagawa nito, pati sticker eh. Saka yung paint job. So ayan, hindi pa tayo nag-i-start, gumagawa na ako ng feedback ng review ng alikabok. Kasi ito yung folding rack na nabili natin. Foot pegs, diba? May sticker na rin tayo, nadikit na natin. Kailangan yan eh. So dito tayo sa harapan, o diba? So yun nga, makikita nyo yung difference sa other scooters. Ayan o. Ano ba tawag yan? Single sided swing arm. Parang ganon, diba? Alright, let's go. Sayang gasolina. So, ayun na nga. Alam nyo naman tayo, simpleng-simple lang tayo gumawa ng reviews at ng mga videos natin ganyan kasi most of the time unprepared tayo. Walang script. Hindi natin pinaghahandaan yung mga sasabihin natin. So yun na, may mga nagtatanong na kasi sa atin, mga chats na kumusta si kumusta Vespa, ganyan, ano experience, ano pakiramdam, ganyan. Ngayon yung mga normal questions na nakukuha natin lately sa mga tropa at sa mga karide ko nung naka-Panareya pa ako. Kaya ito, naisipan natin kumuha na ng review sa first impressions or feedback. Tatalakayin natin today is yung mga nagustuhan ko at yung mga hindi ko inaasahan. Sabihin na lang natin gano'n. Ayoko sabihin cons. Wait, sige, go ahead, cons. Pero disclaimer lang, or to set expectations right, na hindi naman siya totally cons talaga, kundi yung mga bagay lang na sana iba or sana mas pasok sa liking mo, pero nakakasanayan naman yung mga ganong bagay. And since konti nga lang yung konti lang naman yung masasabi natin dun sa cons or things that could have been better or different. So let's start with that na number one ko doon is yung height. Ayun, so yung riding niya nga, yung riding height niya. Ba? Well, actually maganda na mataas yung clearance niya. And
Hindi siya basta-basta sumasahid, pero yun nga, medyo nahihirapan ako sa ano, na nakatiptoe ako most of the time. Ang height ko is 5'6". So yun nga, tiptoe tayo. Ayan o. So pag isang paa lang, okay lang. Pero pag dinilaw ko yan, ayan, ganyan ang tayuan natin. That's the situation. And then yung pangalawa is yung seat. Siguro iba masasurprise, bakit cons yung seat, ganyan, di ba? Pero medyo matigas kasi. Pero mamaya na natin lagay yung pera natin dyan. Pero yun nga, medyo matigas siya, lalo na medyo sa dulo ko umuupo, kasi nga kailangan ko maabot yung motor kapag binababa ko yung paa ko. Kaya medyo naka-move forward ako. So ayun, yun yung pangalawa. Wait lang, pagas muna tayo. Ayan. And since magpapagasolina na rin tayo, naisip ko na yung pang number 3 na con ko. Or ayun nga, yeah. So ang number 3 is this one. Napakaliit kasi ng butas. Ayan o. So nahihirapan yung mga gasoline boy na mag-fill up ng tank natin. So far, sabihin natin mga 4-5 beses na ako nagpapagas. And isa lang yung isang beses naapawan tayo nung nasa San Fernando, di ba ngayon sa video ko na nagsusorry yung gasoline boy. Yeah, actually dalawa, kasi dito naapawan din tayo one time. Pero konting-konti lang, tsaka prepared naman sila, nilagyan na kagad nila ng tela dito na nakaabang para hindi mapunta yung gasolina na aapaw sa body. Dito kasi ginawa yung dito yung last checkpoint ng Best Parali, kaya feeling ko kaya aware sila sa tendency na gano'n. So ayan, yan ang way. Para hindi siya umapaw, talagang dahan-dahan. $69.75, ang mahal. Sir, pinto ko yan. Oo nga eh. Ayan, so balik tayo sa usapan. Nakakatatlo na tayo, no? So pang-apat natin siguro is yung busina. Kasi kung ikukumpara ko dun sa stock nung Panarea ko before, mas malakas naman yung busina nun. Ang cute nito eh, pakinggan nyo. Cute ng busina niya eh. Mas malakas yung konti yung sa Panarea ko before. So ano ba? Pang-5. Yan. Pang-5, sa sobrang ganda niya, magiging OC at paranoid ka. Yung nakakainis. Minsan konting lang, shoot, ano yun, pag ganun ka, may makita ka lang na something sa motor mo na hindi mo nakita before. So ang paranoid, tsaka ang paranoid mo pagdating sa mga parking, which is okay naman, di ba? Kasi talagang kahit anong motor pa yan, Vespa man o Honda, Yamaha, scooter man o big bike, kahit anong brand yan, dapat naman kasi talaga paranoid ka rin sa mga parking at hindi ka basta-basta nagpa-park, di ba? So okay lang yun. Ayan, so sabi ko konti lang, no, pero naka-5 tayo. O, diba? Sabi kasi free flowing lang tayo, kung ano lang yung maisip natin, yun lang yun. So doon na tayo sa pros ngayon. Yeah? So sa pros, number 1 is yung mga nagustuhan ko talaga is yung performance ng makina. Sobrang smooth, grabe. Yun naman talaga yung hindi mo madi-deny. Kahit sa first vlog ko, diba, nung pinili ko siya, yung kagad yung una ko napansin, sabi ko napaka-smooth. Tapos narinig nyo naman yung sound check kanina pag start natin ng makina, diba? Ibang iba yung sound check niya, o yung startup ng makina niya, ibang iba sa mga ibang sa other scooters out there. Siyempre hindi pa naman ako nakatry ng hindi naman maraming scooters yung nasubukan ko ng i-maneho o motor na na-drive ko na. Iilan lang naman talaga, pero based on my experience lang, di ba? Compared dun sa Panarea ko, tsaka nakapag-mayor din ako eh. Nakalimutan ko yun, hindi sa akin, sa dad ko.
Alimutan ko na lang ang tawag sa Mio na yun. Pero hindi siya Mio Sporty eh. But anyway, yun nga, ibang-iba yung feeling nung sa makina. Tapos second is yung stability. Napaka-stable niya. Alam mo yun, tapos napaka-stable niya and napaka-easy to flick ba? Parang ganun, napaka-applicable kapag medyo mga alanganin na kailangan mo mag-swerve or something. Napakadaling gawin sa kanya na hindi ka kakabahan, diba? So yun yung mga napansin ko talaga nung una. Saka yun, plakat na plakat sa kalsada eh. Para ako nakadikit sa sa kalsada lang. I mean, parang hindi siya mabigat, hindi mabigat yung motor, pero plakat na plakat ba? So medyo mas naging confident ako na dumaan sa mga zigzag dito sa amin, sa lugar namin. Hindi pa rin ako marunong bumanking. Huwag yun ang tanongin, pero ayun, mas komportable ako at mas confident ako. Alright, so number 3. So number 3 tayo. Medyo napahagingan na natin to kanina nung mga earlier part ng video. Nasabi ko na yung mga fine details, yung mga ganun, with regard to its aesthetics. Kasi napaka-premium talaga. I mean, para sa presyo na binayaran mo, binigay naman nila lahat sa'yo. I mean, hindi lahat of course. I mean, hindi ka naman nila binitin sa premium feels na alam mong premium talaga yung scooter mo. Daming beses ko sinabi word the premium, pero ganun talaga siya. I mean, the buttons, pati yung ilaw ng instrument panel, di ba? Ito yung mga buttons nito, sobrang lambot nito. Ang sarap sa parang ito pag pinush mo ng ganyan, ang lambot-lambot, napaka-effortless. Tapos dot lang, okay na, may panareo. Tapos yung passing light, di ba? Then ano ba? All LED, lahat ng ilaw niya. Signal lights, headlight and brake lights, LED sa lahat. Tapos mga fine details na. This one, yung grips, napakaganda sa kamay. Ang kapit, saka hindi siya yung nakakairita sa kamay ba. Maganda rin yung kay Panarea ko dati, goods din yun. Kaya hindi ko pinalitan eh, kahit luma-luma na. Tapos side mirrors, diba? Napaka-sturdy ng feeling nung side mirror natin, hindi yung mga P5 feels pa. Basta ganun. And then finally yung pintura, napakaganda ng pintura. Napanood ko kung paano ginagawa yung mga napanood ko nga pala kung paano ginagawa yung mga Best Buy scooters. Merong short video na makikita online. And ayun, naalala ko lang din bigla, since nasa usapang pintura tayo, binibake pala nila to, parang after pinturahan pinapasok sa oven. So that must be the reason why ang ganda ng paint job niya. Alright, so stop tayo sandali dito. Nakailang pros na ba tayo? Nawala ka agad sa isip ko. Pero idagdag na natin pinaka-paborito ko. Pinaka-paborito is yung immobilizer niya. Ito, ano ba yan? Yung nagbi-blink na rin. That's immobilizer. So hindi siya magagamitan ng kahit anong susi, hindi siya mapapatakbo ng kahit anong susi talaga. Ito lang ang gagana, itong blue key na to. Tapos yung master key is yung kulay brown. Nabanggit ko na rin ito dun sa first video natin, pero kung yung mga hindi nakapanood, diba? So banggitin na rin natin. So yan yung safety feature na pinaka-paborito ko besides yung ABS sa harapan, diba? So premium naman talaga. Para sa presyo niya, hindi ka tinipid ni Vespa, guys, no? Hindi kayo titipirin ni Vespa. Tapos ayan, yung mga maliliit na bagay kung paano nila ginawa yung pagbubukas mo ng compartment. Sige, pakita na rin natin nga. Yeah. Pag magbubukas ka ng compartment, pindutin mo lang to. Ayan, nagki-click na kaagad. So ayan yung compartment niya. Ito, isa sa mga pros natin, napakalaki ng compartment. So kasya yung Bell Custom ko dito sa loob. Basta i-organize mo lang yung mga gamit mo, kasya siya dyan. Then ito nung sa harapan naman, push mo lang tong susi. Ayan, diba? Medyo maliit lang siya pero enough naman na eh. Ano pa bang ilalagay mo dyan, diba? So sa akin yung
minsan yung yan, wallet, cellphone, ganyan. Tapos may charging USB charger doon. So, yeah. And of course, last but not the least, guys, obviously, Vespa is Vespa. So, sa mga mahilig sa classics at kahit hindi nga mahilig sa classic, talagang iba yung appreciation pagdating sa mga Vespa scooter. Napakatakaw tingin niya. Talagang iba mapapatingin sa'yo. Bukod sa mga big bike, anong scooter pa yung naaagawa nun, di ba? Kapag nakakita tayo ng big bike, nakakasabay natin sa kalsada or nakakatabi natin, sabihin natin, "Uy, ilang cc yan, kuya?" Ganyan, di ba? Or iba, "Kuya, pabomba." Ganun yung mga appreciation na nagagawa natin sa mga big bikes. And natutuwa yung mga may-ari nung mga motor na yun. Kaya hinayaan nila yung mga bomba-bomba request na ganyan. Kahit napakamahal ng gasolina ngayon. So, yeah, sa Vespa, ganun naman. Anong motor yan? Ganyan yung mga tanong nila. Tas ilang cc yan? Tas magkano yan? Ganun yung mga tanungan nila. Kasi, very unusual. Although, medyo marami-rami na talaga naka-Vespa ngayon. Lalo dito sa amin, bigla nag-boom yung community ng Vespa. So yeah, yun yung mga isa sa mga paborito natin pros, you know. Ay, nakalimutan natin banggitin to. So yung sabitan niya, gulay board, ganyan. Iba naglalagay pa dito pero ayoko magdikit ng something dyan eh. So yeah, yan yung sabitan. Yeah, so to sum it up, yung huling ano na yon, yung huling pro natin na yon is yung flex talaga. Yung pride na mararamdaman mo na naka-Vespa ka. Para sa akin lang, hindi ako nang di-discriminate sa ibang motor, pero pagdating sa mga small CCs, tapos sa mga scooter, ito yung scooter na kahit itabi mo sa mga big bike, hindi ka mahihiya. No. Hindi yun yabang, guys, na ano talaga. Yun lang talaga yung feeling ko, and I bet some of you guys will agree din naman. Will have to agree. Wait, linawin ko lang ha. Baka mabash tayo eh. Disclaimer lang, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka naka-Vespa may iyakan tumabi sa mga magandang motor. Hindi ganun yun. Hindi naman sa ganun. Diba? I mean, you have to be proud of what you have. Diba? Kasi pinaghirapan mo yan eh. Binili mo yan gamit yung perang pinagtrabahuhan mo, inipon mo, ganyan. So dapat maging proud ka dyan. Diba? Okay lang na mangarap ng kung ano-ano, ng big bike, ganyan. Nangarap din naman tayo na magkaroon ng Vespa or ng mas upgrade ba sa kung anong meron tayo. Pero kung ano yung nasa sa atin ngayon, kung ano yung meron tayo, at kung ano yung kinaya natin, matuto tayo makontento, and dapat proud tayo doon. No? Yun lang naman importante. Basta gumagana yung motor, tumatakbo, nadadala ka niya from point A to point B, goods na yun. No? So sa akin, yun lang naman yung mga sinasabi ko. That's based on my experience and my my opinion lang naman. So linawin lang natin, baka kasi may mga magalit diyan. So yun lang naman. And kung may mga questions kayo about dito sa motor kay Figo and any Vespa units, feel free to ask me, guys. Like type nyo lang dyan sa comment section. Lagi naman tayong sumasagot as early as we can, no? And very approachable naman tayo. So yeah, thank you for watching, guys, and if you're new to my channel, please do like and subscribe para nagbabala kasi tayo ng mga biyahe na yan eh. Makuha ko lang yung ORCR ko, babiyahe talaga tayo. So ayun, para updated kayo sa mga happenings natin, no? So alright, thank you guys, ride safe and stay safe always.